ni Baba. After 71 years mo nangyari, ano pa? Kita nyo, ang layo, ano? So ngayon, saan ba kaya talaga? Kung 20 years siya, 10 years. Hindi natin masasabi, ano? Kasi may mga pangyayari din na nakaraan, may isang, sabi ni Baba na may isang babae na nakadali na katulad ng ganyan, no? Scarlet. Scarlet, diba? Sa akin, no? Kasi yung pokre medyo malakas eh. Oo, bata. Kumbaga, mahabang, 17 kumbaga, lang eh. kung titignan mo sa kuha niya, medyo mahaba yung kuha niya, yung kuha niya. 79 lang. Pero, 79 lang. pero malakas. Pero yung titignan mo yung panahon natin ngayon, Mag-isip pa eh. halos ang dami ng mga wars o mga kanil, mga gera ngayon. Di ba? Yung wars of war. Di ba? May Asia, Pakistan na naman. Di ba? Halos tatlo na yung nagkikira ngayon. Yung Israel, Yemen, India, Pakistan, tapos Russia, and Ukraine. Ito pa din sabi sa natin dito na Ano tawag ng mga digmaan? Kaya, alam naman natin na may papilang po din yung sabi doon na magkaroon ng COVID na, di ba? so ang aabangan natin sa sinabi niya dyan, ay bubuo sila ng confederation. Tama ba, Bandaluin? Saka ano ba, so, narinig ko sa balita, mga kapatid, no? Narinig ko sa balita, itong si Leo ngayon, isa sa pupukusan niya, tututukan niya ang kapayapaan. Di ba? Sabi sa, narinig ko sa balita, ha? Isa sa tututukan niya, itong si Leo Bago, ang kapayapaan. Ang kapayapaan. Sa buong daigdig, yun ang tututukan niya. In-interview siya Juan. Ang pagkaporma niya, Juan, Because of the practicing rumors of war, di ba kasi maraming war sa bawat bang bansa. So doon mag-inter... Kasi di ba, hindi pa natapos ang laban sa bansa ngayon eh. Entrada sa ngayon, mamamagitan sa ngayon. at saka Juan, Pag nagawa niya yan na magkaroon ng peace, hahanga ang buong daigdig sa kanya. at saka, Pastor, in-interview siya, ang pagkaporma niya, Juan, ibabalik niya yung init sa paano para tayo sa Katoliko. Katoliko. Posible yan. Paspasan din, no? Paspasan din. Posible yan, posible. So kung ano na yung mga interview sa kanya, no? Parang nakikita na natin na umaakma na dun sa prophecy. Kasi nga, di ba, ang magiging papel niya, magiging tagapamagitan siya. Di ba ngayon, sabi nga, di Pastor, di ba ngayon, panahon natin, sa Middle East, putok ang gera. From Israel against to Iran, against to Syria, Lebanon, Gaza, yung mismong Jerusalem, na may Gaza, hanggang ngayon. Tapos India, Pakistan pa kayo mutok ha. Oo, tapos, ano pa? Yung Taiwan at saka ano, medyo ano, di ba, init yung Tapos Taiwan. naghanap ang legal kung saan. Okay, oo, tama. Pero, kasi ito yung hinihintay natin eh. Na meron siyang gagawin, papagitna siya. Papagitna siya sa panahon ng miraculous, gera. Kasi kaya ang fulfillment sa Ezekiel, sa Bible, it's from Ezekiel chapter 37, Valley of the Dry Bones. Tama, di ba? And then aakit tayo 38 and 39, miraculous war na yan. So yan yung mga prophecy na sunod-sunod ngayon na hinihintay natin na gaganap sa Jerusalem. At Sa ito, kapag nangyari yun, doon siya makikilala eh. Kasi di ba, gera sa Middle East. Kasi mag-aalok siya ng pangkapayapaan. Correct. Hindi pwedeng mag-alok ng pangkapayapaan kung walang gera sa unahan. Tama. So magkakaroon talaga ng War. Pero hindi kayo alam ng Quezon. deadline mo dyan. Yan ay sa Middle East lang. Opo, Yung surrounding ng Middle para matapos na po yung conflict ng Arab and Israeli war, tatapusin po yan dyan sa Ezekiel Kasi 38. nakamula kasi na they will recognize they were brothers from Abraham. Ngayon kasi parang kalaban sila di ba? Pero ito yung purpose na nagkakaroon sila ngayon ng
sigalot, digmaan ng maliit na digmaan. Kasi, paglitaw nitong isa, ito, marirecognize ng bawat isa na they were brothers in Abraham. Yan ang sabi sa Bible eh. Kikilalanin ng Israel ang Arab nation dahil kay Abraham. Hindi pala tayo dapat nag-aaway. Dapat tayo ay magkapatid kay Abraham. So, yun na yun. So, paglitaw niya, diba, aawatin niya yung gera. Pero pastor, wala na tayo yan. Yan ang season. Kasi sabi, lumitaw siya eh. Darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. Doon pa lang siya makakayag eh. So, ibig sabihin, yung pagtaliwakas noon, may rapture ng naganap to. That is blasphemy. Blasphemy kasi yan eh. Yung panahon ng pagkaliwakas, grabe na yan. Pastor, may tanong ako. Wala ka naman yung no-promise yun. Sino mag-recognize na sila yung magkapatid sa kanila? Sino mag-recognize sa kanila? Ang ano kasi, ang sa pagkakaalam ko, ngayon pala kasi parang ngayon. Dati kasi, against ang Arab sa Israel. Kung maalala natin ang pangyayari, 6 days miraculous war. 6 Day War 1967. Sino ang kalaban ng Israel at the time, Pastor? Tatlong bansa yan. Tinalo nila sa loob ng 6 na araw. Kaya tinawag yan miraculous war. Kasi po namang tatlong bansa ang kalaban mo sa loob ng 6 na araw tapos ang dapat. Mahaba na nga rin. Isang bansa. Pangalawa. Yung isa. Mag-Iran, Libya, Ethiopia, Syria. Arab. Armenian, Turkey, Arab. Ngayon, yung Arab na yun, iba may gera sa Middle East. Umatake ang, sino umatake sa Iran? Umatake ang ibang Syria. Dito sa Lebanon, umatake din sila, di ba? Pero pansinin nyo, ang Arab ngayon, tahimik. Ang ibig sabihin ba doon siya, nare-recognize nila ngayon. Pero hindi pa total. Hindi sila umatake ngayon sa Israel. Tahimik sila. Ibig sabihin, pagbabadya yan, na malapit na nilang kilalanin. Kasi not all the Muslim is Arab. Tama, di ba? Maraming Muslim, pero hindi naman Muslim na Arab yan. Pero yung talagang Muslim na nasa Arab nation, sila mismo yung pagkadugo Israel at saka Arab nation, Arabic. Sila talaga kapag-kapatid. Ngayon, tanungin ko kayo ngayon, para lumitaw ito, anong pangyayari sa mundong ito na gera para lumitaw siya? Sister Lisa. Hindi ako Hello. Sister John. Anong gera yan? Nasa Ezekiel 38? Yung lulusot yung Manila. Hindi, Armageddon. Dulo pa yan ang ano. Ito ay Ezekiel 38-39. Miraculous War. Sinong bansa ang nasa loob niyan? Sister Jonah. US? 6 Russia, allies, Russia, Russia, Iran. Iran, Libya, Iran, Konstantin Persia, Armenia, Armenia, Turkey, Turkey, Ethiopia, Ethiopia, Lebanon. Saudi Arabia,
Seven din lang eh. Di ba kasama si Seven? Pastor, ang anim, pangungunahan ng Libya, Russia. kasama Libya dyan. Oo, pangunguna ng Russia. Meron pa isa. Libya. Libya, Libya. Libya. Kasama Libya. Libya? Oh, Libya, Pastor. Ilan na lahat? Diba, 6 allies? Ito ang leader nila. Siya ang Gog. Siya ang Gog and Magog. Siya ang leader ng matawag ito. Itong anim. Iran, Armenia, Turkey, Ethiopia, Libya. Lahat itong limang ito, kasama yung leader nila na Russia, pang-anim. Ang Russia, nasaan ang Russia? Somewhere in North. North. Dulong Hilaga. Anong sabi parte ng North? Anong parte ng North? East. North. Ang ating sa atin. Nasa East tayo, nasa North sila. Sila yung nandun sa taas. Nasa ng Jerusalem, nasa baba. Nasa eh? Sa baba. Ibig sabihin, pag gano'n ang baba nila, pababa ng Jerusalem. Nasaan ang Ethiopia? Somewhere in Africa. Nasa bandang itaas ng Africa yan. Nasaan ang Libya? Nasa Malapit taas. din doon. Turkey. Nasa bandang Asia Minor. Minor. Nasa Agat. Yan ang dadaanan itong Turkey, dadaanan ng Russia. Pababa yan. Yung Iran, nandito siya sa east. Ama. So, gano'n yung baba, Russia, gano'n ang atake sa kanila. Pag gano'n, no? Isa sa na nila, Pastor. Okay. Ano sabi sa Zechariah chapter 12? Verse 1, verse 2. Sila ay magiging ano? Ang Israel ay magiging sa panahon na ito, ang Israel ay magiging Ang hula ng salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na Pili ka? naguunang English mo bro, English. okay. The Zechariah chapter 12 verse 1. The burden of the word of the Lord for Israel, said the Lord, which strengthened forth the heavens and laid the foundation of the earth and formed the spirit of man without him. 2. Okay, behold, I will make Jerusalem a cup of trembling Cup of trembling. unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. Nakakita na kayong tasa? Na yung tasa sabi nyo na nag-trending. Gagawin, sabi ng Panginoon dyan sa Tagalog, gagawin ko silang ano? Sa Tagalog, Brother Will. Isang tasang panlito Pandito tuloy. sa lahat ng bayan sa palibot at sa Huda man ay manginig gayon sa pagpugpog laman sa Jerusalem. So ito yung matutupad sa panahon na ito. Pag ito kumilos na, ito yung mangyayari. Sabay-sabay yan. Ngayon, anong reason bakit bumaba ang Russia? Silang lahat. To take up spoil. Ha? Spoil. Tama. Ano yung spoil, brother? Samsam. Samsam. Kasi naghihirap. Kasi bakit sila bababa para sa Israel kunin ng Samsam? Kasi ano ba ito? Sobrang? Sobrang garbong. Ano yan? Sobrang ano? Naghihirap sila dyan. Sino? Tama. Ito. Ngayon ba ang Russia naghihirap? Naghihirap dahil Yes, 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 nila. Kasi Baka yung hamburger nila ngayon, ganito, baka magkano, ilang dulyan. Grabe. At yung ibang bansa pa, ito pa, ilan. Ngayon, yun ang magiging dahilan Para lusugin. para lusubin ng Israel dahil ka to take the spoil. Para kunin nila isang sam. Yun ang talagang reason nila kung bakit sila aatake. Galit sila kasi withdraw lahat ng ano. Tama! Yung lahat ng ginto na Kaya resort ng sa buong mundo, withdraw ng Israel. Yes. Itatayo ng 13 pool yan. Diyan sila galit. Diyan sila galit.
galit? Kasi withdraw na nila sa lahat ng World Bank ang kanilang gold. Deposit ko. Yung kanilang deposit. Ano mangyari ngayon? Ano mangyari ngayon doon sa bawat bansa po? Babagsak yung economy nila eh. Baksak ang ekonomiya. Sobrang galbo pa ng Dalawang piraso, di ba? Baksak ang ekonomiya nila. Tapos sobrang So galbo. ngayon, Tapos sobrang bakit? galbo. Kasi, Brother Jose, itatayo nila yung third temple. Ang pagtayo ng third temple, nakalagay sa Hagay. Ang sabi, the latter house is greater than the former. Aba, pag sinabing greater than the former, Ay, grabe. maganda na yung kay Solomon eh. Malupit. Ang laki ng kay Solomon, ang ganda nun. Pero ang sabi ni Hagay, Greater. nang itinayo itong huling templo, Grabe. sabi gano'n, the latter house is greater than the former. Tanong. Meaning, Focus naman, ang ganda ng topic. yung templo ay balot ng Ganito. ginto. Aba, sabi ng rason natin nila, ay, sobra na yan. Grabe naman. Naghihirap kami. Naghihirap kami. So, kaya greater than the former kasi di ba yung second temple, ay yung templo ni ano, na yung tinunaw noong 70-80, ginto din yun. Nagkakatas siya ng ginto. Kaya halos inuubos nila. Kaya greater than the former. Kasi yung magiging third temple talagang purong ginto. Grabe. Dahil yung mga gintong yun na inipon sa iba't ibang bansa, bangko, i-withdraw nila yun eh. I-withdraw nila. Magagalit ang ibang bansa talaga mag-iinap sila eh. Okay, Para mapasok, no? Sa panahon nila ni Moises, sa panahon nila iipon, na yung mga naipon nila dito, inilabas nila at ginawa nilang kuyang baka. kasi nakakaya. Oo, para mangyayari ulit sa panahon ng kanila. Diba? Ilalabas nila yung mga naipon nila. Marami sila doon. At saka ano to? Pero sacred yung templo. Pero yung kasi, ano yun, Diyos-Diyosan yun eh. Tutulong din yung Arabs, di ba sa yung dati hindi na yung tempo tumulong yung Arabs. Di ba marami yung Arabs. So tama, hindi lang ginto ng Israel, itutulong ng ginto ng Arab. Kaya kapag tinayo yung third temple na yan, unwalled village na. Unwalled village. Hindi na sila magtatayo ng pader just to protect. Hindi. Unwalled village na yan. Kaya yun ang magiging dahilan ng amin na bansa ito. Ezekiel 13:39 to take up the sword. Yan ang reason. Ano So ngayon, Ano yun? ngayon, gera ngayon sa Middle East, Israel. Yan ngayon ang eksena ng bakit ito. Tama? Si Kuya Bilan. Habang nagkakagulo ngayon ito, itong limang ito, itong anin na ito laban sa Israel, e-entra ngayon siya. May sinabi si Brother Jackson. Ang sabi ng ating mga propeta, gagawa siya ng confederation. Sa to. At ano yung tagdo, sabi Brother Roel, Sulat mo lang sa ang gagawa siya ng pagsamba, yung image of the beast, di ba? Opo. Ibig sabihin, Bubuin na nila ang larawan ng hayop, bubuin na nila ang larawan ng hayop. sabi ng propeta ko. Kasi itong RCC, alam na natin yan, ano? Okay, tabi tayo para May leader at siya yung leader na kinikilala, itinayo ngayon. Okay? Yan, ang RCC, yan ang tinatawag na Latin Church. Kaya nga, ang simbahan ito na RCC ay simbahan ng Latino. Dapat ang namumuno dyan, kaya karamihan galing dyan, puro Latin. Eh ngayon, naiba. naiba. Kauna-unahan na ito. Ang pagkakataon, hindi siya Latin. Mukha lang siya Latino, pero hindi siya Latin. Hindi siya Latino.
US. Erika. Ngayon, so kami ni Pastor kanina, okay. Sa Revelation 13, na yung beast that raised up from the sea is wounded head. At siya ay pinagaling ng ikalawang beast, which is sino yung nagpagaling sa kanila? Walang iba kundi ang second beast. Sino yung second beast? It's beast upon the earth. Walang iba kundi yan ang USA. Sulat mo ma. So, yun ang USA na gumaling, nagpagaling sa kanila. Basta basahin natin yun. Sige. Revelation 13. Maganda to, sana nasusundan nyo. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his seat and great authority. And I saw one of his heads, and as it were wounded to death. And his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Grabe ah. Who will be able to war with him? Anong verse na natapos? Verse 4 po. Tuloy. Verse 5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 40 and 2 months. Verse 6. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. Verse 7. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. Verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. Anong verse ka na? Verse 9 po. 9. Verse 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with a sword must be killed with a sword. Here is the patience and the faith of the saints. 11. And I beheld another beast coming up from the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. 12. And he exercised all the power of the first beast He before him. exercised The power of the first beast the before power of him. the first beast before him. At kanyang isinagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. Tama. At pinasasamba niya ang lupa, at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. At siya gumawa ng mga dakilang tanda na nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Okay. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Okay. Sino, ito sa isa, ipapunta na tayo dun sa Parang advance. Latin America. Sino tong Revelation 13 beast na wounded head? Isang to. Sister Valen. Catholic? Catholic? Sino?
Sino pa? Idea, nice. Hindi pa siya natutubo. Tama din yun. Sino pa? Sino po yung beast na umahon sa dagat? Sugatan? Sabi ni Sister Valen, yan ang Catholic. Yes, isang bahaging tama. Hindi ko narinig. Dito niya yung sasalita. Sige. Italian decent pa na. Sino? Sis. Tumingin ka sa akin, huwag ka tumingin sa mga mo. Roman Catholic Church. Sinabi na yun ni Sister Valen eh. Dito may nagsasalita. Oh. Okay. Tapasi. Siya yung beast that wounded head. Siya yung nasugatan. Tama yun. Pwede rin Amerika. Hindi pa ko sa papa. Nasugatan, yung umahon muna. Yan ang first case. So yung first case na umahon sa dagat, Yung first best, yung ano, yung umahon sa dagat is Europe. Mga kalipunan ng tao. Sa Europe yan. Diyan siya umahon. And that is Rome. That is Latin. Latin church yan. So tama din sinabi ni Sister Valen, tama din sinabi ni nung pagkahon niya, unti-unti nakabago siya. nakaon. Nakaon niya. Sugatan. Oo, tapos itong umahon sa dagat na yan, nasugatan siya. Ang sabi, halos ikamatay. Pero, Question, sino ang sumugat sa ulo? Sister Faith. Sino ang sumugat sa beast na yan? masulat mo. Surot daw. Si Faith mo na, si Faith. Faith. Baka alam ni Faith. Sige lang, okay lang. Hula ka lang. Yan, may Alam niya ni Faith eh, kasi Faith eh. Sige, gagawin kita eh. Sabi ko sa'yo, Martin Luther daw po sabi hindi nila. maral lang. Ha? Sigurado ba hindi? Sure? Sure ako sa Okay, sure. Sure na. Tama. Another. After Luther. Sino ba ang sumugat sa kanya? Sa likod. Sister Sher, sino ba ang sumugat aside Martin Luther? Brother Francis. Sister. Roma Catholic daw sumugat. Ha? Roma Catholic daw. Sila nga yung sinugatan eh. Sino ba yung pagkatapos ni Luther? Sino yung sumunod kay Luther? Mga reform. Sino yun? Sumunod kay Martin Luther. John? John? Sa Nax. John? Knox. Hindi pa una. John? Knox. John Knox. Tama. Sino ba yun? Sino ba? John? John Calvin. Sino ba? Sino ang tanong mo, sumugat, di ba? Sumugat. Sino pa ang sumugat? Sino pa? Sino pa? Isa pa. Sino pa? Hindi kasama sa reforme ko. Pero matindi ang ginawa nito. Sister Lisa. Hindi ka sana sa reformador? WFP. Hindi. Doon lang sa panahon na yun. Sister Linda. Si John Wesley hindi po. Kasama si John Wesley. Siya si... Martin Luther. Hindi, tapos na. Si Letter B. Letter O. Bonaparte. Bona? Bona. Bonamic? Bonaparte. Ano Bona? Bona? Tama! Bonaparte. Bonaparte? Bonifar. Bonaparte? Bonnie? Hindi po niya, ay Bonnie. May listahan. Kunin ko listahan mo. Boniface. Bonnie? Lubat ang Boniface. Boniface. Ano mo listahan yan eh? Anong ginawa ni Boniface? Sa beach. Tama, sinugatan niya, matindi sugat niya yan eh. Anong ginawa nito? Pangalan niya pastor, di ba? Expose. Si Boniface, pangatlo. Pinatay talaga. Ano ba siya? Lalabas sa report. Dalawang ginawa din siya. Nasugat. Ano? Anong ginawa niya? Ginawa niya doon sa beach. I-expose niya yung ano niya. Expose. Pinatay Tama. talaga. Pero di matindi siyang ginawa. Pinatay. Hindi. Tingnan niyo. Yan, binunting lata ni Lagalos eh. Hindi, may listahan ako yan.
O, sabihin ko na. Ang ginawa ni Boniface, pinakulong niya yung papa. Hanggang Pinakulong. Ibig sabihin, mapakulong mo yung papa, tanggal na ang kanilang authority nun. Ano eh? Oo, matinding sugat yun. For the first time in history, napakulong yung papa sa panahon ni Boniface. Kaya matinding sugat. Kaya nga sabi, halos ikamatay. Kasi tanggal talaga yung authority na RCC. Pero yung bis na pinag-usapan natin, yan yung pontiff. Yan yung PayPal. Naku. PayPal o Rome. Ano pala siya eh, Latin descent pala si ano? Latin niya. Latin ano ang nanay niya. Nakuha? Nagets? Okay. Spanish and- Another exam. So nakuha na natin na kung kailan nasugatan siya, reform mula kay Luther sa mga reform at yung si Boniface, pinakulong niya yung papa sa Roma. Dinasugatan siya. Ang sabi sa Book of Revelation 13, binasa ni Brother Will, verse 10 ba yun? In-exercise niya nito ang unang beast. Ibig sabihin, ginagamot niya ngayon itong beast. Ang tanong, sino yan? Sino yung another beast? Another beast. Hindi yan ang Roman Catholic. Sino ang another beast? Sagot daw si Mother. Sige. Amerika. Correct. Yan ang US. USA. Ngayon, ang tanong natin dyan, kailan niya in-exercise yung kapangyarihan ng una upang sila'y mapagaling? Anong taon? Kung yan ay US, yes. Kailan ba nag-start ang US? Sa kasaysayan, sa history. Kailan na-establish ang USA? Ang Amerika. Right, dito ka, Ray. Siya po yung naging refuge. Kaya, dito ka. Hindi ka Refuge. Ng lahat ng bansa. Yung buwan na mali. Tama, isa yan. Tama. Isa yun. Ano pa? Dito ka. Year. Tama yung sasagot ni Sister Lisa. Naging refuge siya ng lahat ng bansa. Ano pa? May sinasabi gabi. Ano pa? Alam niyo ba nag-start ang Amerika in 17th century? 17th. So, kailan nila ginamot ang unang ayo? Nandito sa panahon na ito, Pastor. 1700, 1800, ginagamot na sila, ini-exercise ng pangalawang beast, yung unang beast. Ano ba ibig sabihin? Nung ini-exercise ng pangalawang beast, yung unang beast, ibig sabihin, ano ba yung ginagawa nitong unang beast noon? Immoral. Tama? Yes. Immoral yan. Pag sinabi na natin, hindi na natin masyadong lalawin. Immoral yan. Yes. Kasalanan sa Diyos, sa mata ng Diyos, na palasak na ginagawa ng bansang ito. At anong nangyari? Itong pangalawa, in-exercise, 17 to 1800, papasok ng 1900. Americanism. Dati ang Amerika ay nagamit na sila ay The Word of God. magamit sa Ebanghelyo. Tama? Kaya nga ang Amerika hindi nagsimula ng masama. Sorry. Sila yung nagsimula ng maganda at Protestant. Nagamit sila para sa Ebanghelyo sa buong mundo. Pero later, pagkatapos doon, ano nangyari? Sila yung bumubopya sa unang bis, patungkol sa immoral.
Ano nangyari? Americanism. Unti-unting nakukurap itong pangalawang hayop at nag-exercise na sila noon nang ma-invento nila ang film. Film. Tama? Doon sa film, mga kapatid, Star. may mga palabas doon na allowed yung Yes. Yes. Kissing scene. kissing scene. Tama? At doon sa Hindi film na yan, hindi gaano mapapansin ng tao, no? Kasi hindi naman, kung iisipin na to, Sila lang ang origin yan, pastor, yung mga ganun palabas. Pero doon sa mga, mga sa mga Hollywood, Hollywood. yes, dyan sila nagtagumpay, palala ng palala. palala. Yes, sa kanila, Hindi na malayo ng tao. ang model ng ino mo. Tama ba, Pastor? Modern Hindi na mamalayan din ng mga Kristiyano na kahit mga Kristiyano napapasabay sa mga Yes. mga ano na yan, mga film na yan, palabas na yan. Tama. Hollywood. Diba, noong mga panahon ng 1900 century, may movie na. Makakakita na ng mga palabas na nagsusuot ang babae dati, ang suot ng babae, takip na takip yan. Pero unti-unting umaakit na hanggang dito. Buti tayo, pinapanood natin, boxing lang eh. Yung release wire na anak, doon nakukuha. Correct. Pangasok. Na-exercise yan doon. Kaya pagdating ni Brother Banang, grabe na ang bilang ni Brother Banang, it's not a juvenile delinquency. It is not juvenile delinquency, it is a parental delinquency. Sabi ni Brother Banang, si Brother Banang nasa US. Kita ni Brother Banang yung galaw ng US. Alam na alam, no? Kita ni Brother pa yung nakatupis na At lagbagan. sila ang isa sa promotor ng Parang halos lahat sa kanila, Pastor, nagsimula eh, no? display na ng Yung mga kolorete, mga ano, Artista. Ano artista? Di ba? Yung mga paiksi, mga... Porn movies sa kanya nang galing. Yes, porn. Isa pa. Grabe. Iba, sino naaaliw sa Miss Universe? Ay, Tama? tayo sila ba nagpasimula din yan? Isa sila sa ano? Dito sila sa mga nagpo-promotor. Promotor. Hindi ba sa Miss Universe, Oh, pati nandun yung Pati display mga ng sports. ng babae? yung Ano tawag Olympic. nila doon? Night suit ba yun? Tawag nila doon? Swimsuit? Swimsuit. Ano sabi doon? Big 3. Ano yung big? Ano big? Two-piece. Swimsuit. Ay, mic, bro. Ang suot nila ay swimsuit, naka-display ang katawan pati ng babae. Ganda ng topic. Kaya makikita natin mga kapatid yung galaw nila Marami ay nagpupunta. paggamot doon sa nasugatan ulo ng hayop. So, Pastor, ito, dagdag paglilinaw, no? Tanong to na parang dagdag kalaman din natin. Yung paggamot sa ganung pamamaraan, no? Yung paggamot sa ganung pamamaraan. Kung papansinin natin yung paggamot nila sa ganung pamamaraan na pinapalabas nila yung mga ganung sa diretsong salita, mga kaaliwan yan eh. Tama. Mga lahat yung mga pag-aaliw. Sa madaling salita, sa mensahe natin, illusory word. Yes. Ano ang ibig sabihin ng illusory word? Fantasya. Fantasya. Mundo ng ilusyon, di ba? Okay. Nag-start yung Illuminati sa Amerika. Oh, lahat yan. So, ibig sabihin, dahil sa nangyari sa ganung kalalagayan na panlibang, pangdikoy, pang-aliw sa mga tao, sa ganung pamamaraan, nagagamot talaga nila kasi, bakit? Dahil sa strategy nila na inaliw nila ang buong mundo, yung kalalagayan ng unang nasugatan, nalilimutan din ng mga tao eh. Tapos, napagtakpan, tama ka, napagtakpan yung kahihiyan na nangyari doon sa unang hayop. Sa kabila ng pag-aaliw, naaliw ang buong mundo, tsaka naman nakakabulong ngayon siya, at unti-unting naibalik ngayon yung authority ngayon. Tingnan mo, lalo na ngayon, very authority. Pag sinabing Amerika, alam natin yan, pag sinabing Amerika,
napaka-authoritative talaga sila, di ba? Alam natin yun. Di ba? Sino kayo ba? Ang tikas na mga yan, marami sa autoritihan. Ilang kataon, sinabi rin ng propeta din na sa kanyang sinabi na lalabas ang isang na ito magagaling sa Amerika. Yes. At kauna-unahan ko sa kasaysayan kasi halos lahat sa pumapalita. Totoo naman eh. Lahat mga Latino yan. Tino. Di ba? Tapos ito, biglang no? Biglang. Ganun, no? Sa unang kasaysayan ng mundo na since na nagkaroon ng election na papasig sa kauna-unahan. Eh, sabi ng Roman Catholic, unang-unahan to si Pedro. Isipin mo kung gaano karami, it's almost 260 plus. Tama? Tapos 260 plus. Mula sa umpisa, 2,000 years. Mula 2,000 years. Ngayon lang nagkaroon. Wala po, wala. This is talent, this So, is di ba? Kasi yung unang di ba, alam naman natin na nakamonitor tayo sa balita eh. Unang pagpili, inabangan yung usok eh. Paglabas ng usok, ay hindi puti. Itim. Ibig sabihin, hindi na, walang na pagkasunduan, walang napili sila nung una. Hindi ko na, gano'n pa ngayon. Oo. Tapos, nung pangalawa, kaya nga, dinagsa ng mga tao, ng mga devote doon, kasi excited din sila, inaabangan nila kung sino yung bagong Habemos Papa. Ganun. Nung ikinawang kinabukasan, alas 10 lang yung oras dito sa atin, puti na ang lumabas doon sa dulo ng doon sa... Oo. Tama, oo. Ibig sabihin, pag puti na lumabas, mayroon na sila na ihalal. Mayroon na sila nahirang. Tapos sumunod yung Pero balita. hindi pa dinideclare. Di pa dinideclare. Tapos unti-unti lang inireveal nila kung at sino at anong country ang yun na nga. Kasi hindi naman liyo ang pangalan niya, may totoong pangalan. Let's Ito, vote. ang pangalan niya is Robert Bregos. Oh, yan. Chicago in 1955. Sabi, in Spanish and Franco, Italian descent. Italian Desi. Pero Amerika na siya Chicago lang siya inilala, pero he is ang parents niya is Spanish and Franco. I don't know what is Franco. Ibig sabihin dito is Italian descent. Tapos meron siyang pangbungad na na pagbati. Yung pangbungad na pagbati niya nasa Bible yun. Yun yung Nung una salita niya, Oo. nung una pansin eh. yun Latin siya, salita siya. pero yun po yung nasa Bible na yung daw ang babanggitin na Antikristo. I-research ko po kanina eh. Ano yung sabi? Parang peace be with you. Parang ganun yung pagbuhat niya. Pero yun yung pagbati. Pero sa ibang lingwahe. Opo, sa ibang lingwahe. Italian. Pero yun yung babanggitin na ng papanggat. Italian language siya. Kaya Spanish pa kayo, para i-research natin. So, ayan. Pero yung Spanish Saka sa balita nga, isa sa totoo kanya talaga yung kapayapaan sa buong daigdig. Yes, so, yan yung kasi yung kanyang Pastor. mensahe. Ano yung sinasabi doon na nagalit ang dragon sa babae? May connection sa sa Daniel 7:25 na parang yung may connection ito sa mga nampakatay. Anong verse yan? Anong verse? Sa Daniel 7:25. May dinugtong doon na nagalit ang dragon sa babae. Sino yung dragon na? Di ba yung dragon ito yung tinutukoy na yung Yan ang road. Oo. Tapos may babae yung binanggit, Yun ang simbahan. subahan. Yun ang niya. Pero, may tanong. Kasi pahirapan ang mga nampalataya daw eh. Ito yung Kung hindi ako mga nagkasi, dalawa kasi ang babae. No? Either the church or yung isa ay Israel. Tanong ko lang. Babae. Pero sa akin, mas malapat palagi ang Israel. Tanong ko lang po, ano po yung bearing natin dito sa nalaman natin yung Antichrist sa panahon natin? Siyempre, nakakatakot siya. Bakit siya nakakatakot? Kung ito ay mga palatandaan ng pagparito ni Kristo, palatandaan kasi yan. Matigay na yung panahon. Ang tanong dyan, sabi nga, ay tanong ito sa klase. Kung nalalaman na natin na ito na yung panahon, season, kung ito na yung hinihintay na pagparito natin kay Kristo at sa rapture, di ba tinanong niya, handa ba kayong lahat? Yan yung panahon.
Nakahanda ba tayo lahat? Pag dumating ba ang rapture, kasama ba tayo? Ayun. Yun ang tanong kasi Kasi itong pinag-usapan natin, nasa season kasi talaga siya ng paglitaw ni Kristo eh. Basahin mo, Brother Will. 1 Thessalonians chapter 5:1. 5:1 po. 5:1. First Thessalonians 5:1. Okay? Yes, hello. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Tapos, ibig sabihin, sabi ni Pablo, yung times and season, hindi ko na kayo nangangailangan pang sulatan kayo. Sabi ni Pablo. Ang kausap niya yung mga Kristiyanong early century. Hindi tayo early century. Ngayon, pag binaba ko sa verse 2, makikita natin kung anong panahon yan. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ano yan? Ibig sabihin, rapture yan. Yes. Yung palang tinutukoy ni Pablo sa 1, yan ay yung times and season. Yan ay araw ng pagparito ni Kristo Lord's Day. para dagitin ang nobya. Yes. Rapture yan. Yes. Harvest. At yan pagdating sa verse 3, no? Doon sa verse 3, sa panahon parang na bago dumating si Kristo, ang kalagayan ng tao, bago dumating si Kristo, hindi panahon nila Pablo eh. Tama? Yes. Kaya si Pablo, hindi rin alam ni Pablo malinaw tungkol dyan. Hindi masyadong hayag kay Pablo ang patungkol sa part na yan. Hindi nga niya alam ang 7 church ages eh. Kaya pagdating doon sa verse 3, Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasan kung magkagayda, ito po yung pastor. yung attitude ng tao sa araw ng rapture yan, araw ng rapture yan. Ibig sabihin, panahon natin. Panahon natin yan. Tama? Hindi yan panahon ng unang mga Kristiyano. Panahon natin, yung pagparito ni Kristo. Ano daw ang sabi, Brother Ruel? Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasan kung magkagay darating sa kanilang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga kakatanan sa anumang paraan. Ang bearing natin dyan, ibig sabihin, hindi panahon ni Pablo, panahon natin. Kasi dito darating si Kristo. Ibig sabihin, sa pagparito pala ni Kristo, ano ang attitude ng tao? Peace and safety. Mga tao yan na ang pakiramdam nila, wala silang paghahanda sa pagparito ni Kristo. Hindi sila nag-prepare na inaabangan na paparito si Kristo any moment. Sa panahon natin. Panahon natin yan. Napaparito si Kristo para as a thief in the night. Pero ang attitude ng karamihan tao sa panahon natin ngayon, nasa panatag peace and safety. And then sabi doon, Brother Will, Verse 4 po. hindi, yung verse 3, sabi peace and safety, then sabi dito. Then sudden destruction. Hindi, Tagalog, Tagalog. Okay. Kapayapaan at katiwasan kung magkagay darating Kung magkagayoy darating, sa kanila ang biglang pagkawasak. yan ang nakakatakot. Yung nakakatakot ang sagot natin. Moment na pag dumating si Kristo at maraming naiwan, nakakatakot ang susunod na magaganap. Yes. Nakakatakot ang trahedyang susunod. Panahon natin yan. Kasi lalabas to yun. Sabi ka ni Pastor Romy kanina, kung sila ngayon, yung beast ay magaling na. Ano, Pastor, ang susunod na gagawin niya? Pasasabahin. Yan na. Pastor, pag nangyari yan, Kaya aabangan natin to. Kaya pala sabi niya, Pastor, ibabalik nila yung pananampalataya sa Katoliko. Correct. Yun ang plano niya. Eh, sa atin, tama. May pwersang mangyayari dyan. Idadali mo rin. Para makakali mo yung sinabi ni Bart Parks tungkol nito. Pastor, may mabasahin na ako. Ito na huli o hindi pa. Dapat patay mo. Hindi kaya, ano?
Pastor, pagbawalan na yung Bible study niya. Ayun si Maniliit. Pastor, may babasahin na ako. Question to sa ano mo, Western Request. Sa Daniel 7:54, iwan ko ano ito, may paliwanag. Sabi, at tungkol sa 10 sungay, mula sa kaharian ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa ay babangon kasunod nila, at siya ay magiging kaiba kaysa mga una, at kanya ibabagsak ay 3 hari. Ano to? Ready na kayo, sir. Maiwan ang 3 hari nito o tatayo 3 hari? Meron na siya. Ay, di ba ka, ano? 3 hari lang ibabagsak nito? Katong bansa yan. Pero makarinig siya. Kasi meron siya. Ito ba yung Nangyari na yan. nangyari na? Sa 24. Sa 25, basahin po yung sinabi. Sa 25, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa katastasan at lilipunin niya ang mga banal na katastasan at kanyang isiping baguhin ang panahon at ng kapusan. Grabe ang tumpak talaga. At siya ay magbigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So ito, Kaya, malinaw sa atin na susundan natin ang prophecy, no? Yes. Malinaw ang Biblia, eh. Ang linaw ng binasa ni Maniliit, no? Kaya pala, ito na pangalan ko rin na sinabi ni Pablo, yung sinabi ni Apostol Pablo, sa mga panahon at kaganapan, hindi ko na kailangan isulat pa sa inyo. Yun pala yun, eh. Kasi alam na natin ang prophecy, at kung may kunikta natin sa Biblia, luminaw, pastor. Luminaw. So ito naman ang encourage natin, no? Ito, may statement si Brother Francis. Sister Lisa, itulungan mo kung baka kulang yung sasabihin ko. Narinig mo naman nung nakaraan, di ba? Sabi ni Brother Francis, sakali na ito na ang last o hindi pa, ang aral natin dito, ang matutunan natin dito, hindi na tayo dapat mag-relax, magkumpiyansa o magpatupik-tupik pa. Matindi talaga ito. Tama ba yun? May sinabing gano'n? Oo. Mas tumitindi sa... Kasi alam niyo ba, ito, pwede natin ariin ito na existential question na what if na ito na? So, sakali. what if? Oo. So, ang iisipin natin pala, ang ating kaisipan, yung nagagawa, yung sapat na ba yung nagawa ko? Amen. Pastor, may sinabi pa siyang maikli na lang daw ang oras natin. Magiging Tama, kasi maikli na, sabi ko, maikli na yung oras natin eh. Magagahol tayo sa paghabol. Di ba sabi, ay iwanan mo kayamanan mo, sumunod ka sa Oo, Panginoon. totoo po yan, totoo po yan. Ito hinahanap ni Kristo. Yan naman talaga dapat eh. Kasi yung material, mauubos lahat yan. Tama po, tama. Eh kung naging baka, iwanan mo. Tama naman, Hindi tama. ka nakagawa ng mabuti sa iba. Wala na. Baka hindi pa niya maiwanan yung kayamanan. Kung in-quote na, no, ang sabi ko sa, sinabi ni Brother Francis, kung narinig niyo rin ito, mag-isip na tayo, yung, habang may kunting panahon pa, kasi kunti na lang talaga eh. Sapat na ba? Ito ang isipan natin, mga kapatid, sapat na ba ang nagawa kong training sa aking asawa, sa aking mga anak? Kung hindi pa, mayroon namang paraan yung kaya natin na magawa. Kasi, like for example, ito, alipin tayo sa trabaho, sa school, sa pag-aaral, laging ulit-ulit yan sa hukong class. Bakit pagdating sa oras ng pagpasok, ayaw natin malate? Yung pagtawa, palitan ng pagtangis. Di ba? O, tama, sinasabi. So, so, ito na ang panahon ngayon, ang paghihinagpis dapat. Na hindi na tayo yung parang maglilibang magsasaya pa sa ibang bagay na kung saan mayroon pang panahon na kaya mo naman gawin. Ito, Sister Jo, makinig lahat tayo, no? May panahon ka naman talaga na kaya mong gawin, pero sinasadya mo na hindi gawin. Yun ang kasalanan. Intentionally yun eh. Ba't siniklabutan ako? Kasi nga, hindi nagbibiro ang panahon talaga. Nagmamadali ang panahon talaga. Isipin nyo, hindi natin namamalayan. Patapos na ang May.
Sa tingin ko, hindi peaceful itong nangyari ito. May karagdagan po ito eh. Hindi, palagi naman ganyan talaga yan. Oo. Isa pa yan, naabangan natin yan pag after ng eleksyon. So, hindi pa tapos. Hindi siya ganun ka, ano no? Siguro, pagdating sa 2028, may ibang usapan yan pag 2028. Eh, presidential yan eh. Panibagong ano na naman kasi ibang presidente na naman ang uupo dyan. Pero ganun pa man, ito yung pagkakataon na kaya naman natin. Halimbawa, kaya pa talaga natin na mag-share ng mga mensahe natin about sa yung mga message natin. Kasi bakit? Yung ibang bagay na isi-share naman natin. Pag mayroong ng birthday, ang bilis naman natin mag-comment ng happy birthday. Pero pagdating sa yung mensahe natin na i-share man lang, tapos maglagay ka ng comment list, hindi mo magagawa. Di ba? O halimbawa, totoong busy ka ito, no, mga magulang, totoong busy ka. Pero yung mga anak mo, no, paano kasi lahat naman tayo, yung mga anak natin, hindi naman talaga totoo silang busy kasi lalo na yun, walang pasok sa Halloween. Pwede mo bang i-utos sa mga anak mo na i-share, comment list itong mensahe. Yung mga apo natin, di ba, Sister Lisa, kaya naman natin sa utusan eh. Sumunod ba sila o hindi, pero nakita pa rin na ng Diyos, sa puso mo na, gusto mo ba talaga na ipagawa sa iyong mga mahal sa buhay? Kasi part 2 ba nila ng kaligtasan nila eh. At the same time, nagiging mahahagi ka doon sa pag-impose na gusto mo maligtas ang mahal mo sa buhay. Kung nakita ng Diyos na tama ang puso mo ng gano'n, tutulungan ka ng Diyos, hambagan ka ng Diyos doon eh. Di ba? So yun po yun. Brother Pador, i-continuous ko na pagbasa. Sige. Ito si Pastor Rumi. Sige po. Tugtog pa rito sasabihin mo. Sabi dito, ngunit ang katulan ay matatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwan hanggang sa wakas. Hindi talaga dito eh. Ano, Pastor? Ha? At ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng katastasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Millennium na yan. Linya na. Ang gawin na ni Cristo. Okay? Ano, papisin ni Daniel ko, no? Papisin ni Daniel. Ibig sabihin, nangyayari na pala. Nangyayari na. Sabi nga, may bibigay lahat ng banal sa kamay ng isang panahon. Kalahati ng isang panahon. Okay, so yan, sa existential question, paano tayo paano tayo magiging qualified? Kasi yung pinag-usapan natin is sanitation, panahon natin pa rin. Ang tanong dyan, paano tayo Kung makakahabol? ngayon magaganap yan, yung pagpanginoon. Paano tayo Kasi makakahabol? ang palatandaan natin, ito na, yung base, no? Nandyan na. Sinabi ng ating mahal na propeta, natupad. So, yung mga susunod na, yun ang hinabangan natin. Mapait ang panahon. Ngayon, napag-aralan din natin na yung dating, yung bis na kanyang ulo, ikapitong ulo ay nasugatan. Bumalik na. Okay, so ibig sabihin talagang well prepared sila. Ngayon, para hindi tayo, siyempre, kailangan natin maka-ulang katawag ito, kailangan natin makatakas yan. Pastor, tanong ko, Pastor, ito mong possible ba na yung Pope na to is last Pope? And aside doon, siya ba yung mag-impose ng one-world religion and one-world government? Hindi natin tinututukan na siya na nga. Time of season. Pero, Time of season. posible. Posible. Kasi, Possible, paano kung namatay agad? kung namatay agad, Yung kahalili. ito yung kahalili nun. Kung paano mangyari, kung hindi ito ngayon, pero nakakasiguro tayo na yung susunod sa kanya, tingin ko. Kasi ang susunod kasi, sa tingin ko, hindi siya mabalasik eh. Yung Magiging maamon dating niya para kumbinsin siya. Hindi niya makukumbinsi ang lahat ng buong mundo kung ito ay napakatapang eh. Kasi Siguro sa later, no,
na-possess na siya. Pastor, yung kasing ulan ni WAP, yung mula sa US eh. Hmm. Eh, first time nangyari. First time nga eh, kaya nga. So ang po natin dito siguro, Italian desert na naman. ano ba yung pagtakas natin? Sabi nga, di ba, may sinasabi sa pagtakas. Merong pagtakas na, ano eh, na sinasabi ang Bible si Kristo eh. Ito rin yung pagtakas natin dito. So, Taglamig. sabi nga, sana'y dumating ang pagtakas ninyo hindi sa panahon ng taglamig. Ano ba yung taglamig? So, sa spiritual na pinag-usapan natin, ito yung kapayapaan at katiwasayan. Yan yung taglamig. Kapayapaan, Ayan, pastor, yung pamungan ng bagong papa. Peace and safety sa katiwasayan at kapayapaan. Yan ang panahon ng taglamig. Sabihin, wala talagang, ano ba dapat ang nasa puso ng bride na handa at aalis o tataka sa panahon ito? Ang puso natin, mga kapatid, puno ng pakpak ang puso natin. Unang-unang nararamdaman natin, araw-araw, bawat oras, Panginoon, marami akong pagkukulang. Marami tayong pagkukulang. Umiiyak tayo sa Diyos. Yung sunod yun, hindi pa tayo kompleto. Meron tayong nagagawa pero hindi natin nasusulidan ang gusto yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Dapat yun ang nagiging puso. Sabi nga kanina ni Brother Jose, hindi ito yung panahon ng pagtawa natin ngayon. Yung parang sobrang saya natin. Dapat mapalitan ng Dapat napapalitan niya ng dalamhati. Parang ang namatayan. Yung pakiramdam na parang ang namatayan. Ako ganun eh. Nakaranas ako ng namatayan ng anak. Sobrang talaga ng dalamhati ko. Yung ganung pakiramdam, dapat ang pakiramdam natin ngayon. Hindi tayo nagpapakita sa harapan ng Diyos na parang okay ang lahat. Ibig sabihin, ang iniiyak natin kasi hindi lang para sa sarili natin, may mga mahal tayo sa buhay na nakikita natin na hindi, tawag doon, hindi, Zero. o hindi pa sila yung parang nakakaabot doon sa gusto ng Diyos. Hindi pa, So, kailangan natin na magkaroon tayo ng pakpak sa puso natin. wala pang desire na Sana na, natin na hindi lang tayo yung merong parang pagsisikap na okay, dapat lahat ng ating mahal sa buhay. Yung ito yung isang yung offensive. James 4:9. Yung offensive. ubusin mo yan. Chapter 4. Yung offensive training. Nasa verse na yun. Napakahalaga nito. Napakahalaga ng offensive training. Ito yung, sabi nga na binibigay ni Kristo sa ating lahat. Na lahat tayo makarating sa pagkakaisa ng offensive. Yung offensive, ito yung may training tayo pang individual, may training tayo pang pamilya, may training tayo pang iglesia. At yung training ngayon, ang tawag doon, offensive. Hindi siya traditional. So kung lahat tayo ay makakarating doon, makakaabot tayo dito sa offensive. Kahit yung mga nagaganap sa atin sa church. Ano ba yung nagaganap sa atin sa church? Yung Kakatampuhan. mga pagkuhan, isang pagkakaintindihan, yan ay isang resulta na hindi tayo nagkakaisa sa offensive. Kasi bakit? Tuwang-tuwa ang Diyos. Pastor, alam natin, kilos lang din siya ng kaaway para hadlangan tayo doon sa nilimithi natin na offensive, Hindi tayo progressive, para hindi tayo makausad. Hindi tayo marating. Yung gusto ng Diyos na marating natin, kapag hindi tayo magkaisa sa offensive, lagi siya maglalagay sa unahan natin ang alin, natin sa hindi matatap. Ngayon, halimbawa kung sakaling may nangyayari sa atin yan, maayos man yan pag hindi tayo nag-offensive. Paglalagay ulit sa ng mas matindi pa. At alam mo bakit? Kasi walang ibang gustong gawin ang Diablo. Nakasulat. Pastor Robin, di ba? Saan sa John? Naparito siya, tumumpa, pumatay at pumuksa. John 30 verse 10. Yan ang layunin niya.
10:10, di ba? Ngayon pa, sa Peter, siya ay katulad ng isang leon. na umakumal at naghahanap ng masisila. Naghahanap ng masisila. Naghahanap ng masisila. Sino yung hinahanap niyang nasisila? Yan, wala. Yung mga anak ng Diyos, siyempre. Yung hindi Muusad. umuusad. Yung sisilain niya, yung ayaw mo nang, yung relax. Teka muna. Pupuntahan yan. Di ba? Pupuntahan tayo. Spirito kasi yan. Spirito yan, pupuntahan tayo niyan. Ayaw mo tatalawin. Mas maglalagay mo kung ano-ano. Di ba, Pastor? Sabi dyan, pasabot tayo sa Diyos, lalayuan ka ng demonyo. Yes. Eh kung ayaw, hindi lalapitan ka lang. Tama. Yung nagpapasakot sa Diyos, meron offensive. Amen, amen, amen. May offensive yun. Yun yung pag-abandon natin sa Panginoon. Kung lahat tayo magkakaisa, nagtutulong-tulong tayo sa iglesia, Para lumago. na ang layo nila ay pag-abandon, mawawala na yung mga childish things. Alam nyo kasi yung mga, sino ba nagsabi nyo? Nakakala kayo mga bata. Pastor, pag walang offensive, ibig sabihin, alipin pa rin. Wala na sila ba rin? Nakakala kayo mga bata. Nangyayari kasi, ako minsan nagiging yan din eh. Aminado ako yan. Pastor, Pero nagtatanto ko mga kapatid, hanggang dito na lang ba ako lang? Sabi ko, Masulit o. Ang kalaban kasi natin, hindi laman ng dugo. Kundi spirito na sa ipapamit. Yan ang umaalipin sa ating sa atin. tama. Kaya pag hindi po tayo nag-offensive, pag hindi tayo nagkaisa, dapat magkaisa tayo sumusulong sa programa ng Diyos. Amen. At lahat tayo magtutulong-tulungan, mga kapatid, lahat ay makakausap, makakaabante. Anong sabi? That the gates of hell shall not prevail. Ang ibig sabihin, hindi makakapatid ka. Ang pintuan ng Hades ay sinasara mo. Kasi parang sabi nga, parang boxing yan eh. Pag ikaw ang nanununtok, sinusuntok mo yung kalaban mo. May tendency ba yung kalaban mabuwal? Oo. Offensive yun eh. Makatake ka. Kung ikaw yung boksingero, ganun ka. Atras ka na naman. Ganun ka lang umilag. Ilag ka lang ng ilag. Walang mangyari. Isang araw, tatamaan ka, buwala na. Susuntihan ka rin. Kasi Masulit ilag ka lang ng ilag, wala kang atake. May tanong ako din namin. Matatapang lahat yan. Bukod natin yan, no? 2 Thessalonians chapter 2. Mama, 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. Ito, tanong to, Pastor, no? Para linawin mo, Pastor, kung anong ano nito. Second Thessalonians. 2 Thessalonians Yes. chapter 2, verse 9. Ang sabi dito, ikaw nga, Brother Owen, hanggang ano? 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda ng mga kamangha-manghang kasinungalingan 10. at may buong daya ng kaliguan sa nagpapahamak Sundan nyo. sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. 11 last. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Yun, no? Ang ganda ito talaga nito. Ang linaw, ang ano dito, Pastor, ang tanong ko dito, yung sa verse 9 na siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Sino ba yung tinutukoy dito na siya ang kanyang pagparito? Ha? Okay. Sabi nito, ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa mga napapahamak. Ayun, binasa. Ha? Sa baba. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsasampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ano ba yung kalikuan dito? Ito ba yung kalikuan na literal na? O yung, kasi ang alam yung kalikuan kasi yung pag-ignore sa mga ipinapagawa sa atin. Yung hindi ko kalikuan na para ang sasama nila kasi kung mapatay sila ng tao o nanililan sila ng ano. Pero ang alam ko kasi na yung kalikuan dito, yung pag-ignore yung pag-ignore sa mensahe ng Diyos. Yung sinasabi ko nga yun na kaya mong gawin para sa Diyos. Yung sinasabi ko ayaw gawin. Kalikuan yun, di ba? Kalikuan ba yun? So yun lang, nalinawan ako.
yan yung nanosing. Kasi ang context ng nanosing. Pero ito ang magandang binasa ito. Patay ng Panginoon. Ito yung matindi. Ito, pakinggan nito ha. May matinding sinabi si Pablo. Hindi ito sa Antikristo. Basahin mo Brother Ruel ang verse 10. Ang 11. Ito, pakinggan nito mabuti. Verse 10. At may buong daya ng kalikuan May bundaya ng kaliguan. sa nangagpapahamak Papahama. sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. May kinalaman sa mensahe. Upang sila'y mangalitas. Okay, ngayon, kung hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan, no? Yun yung offensive, yan yung progressive, yan yung pang-abante. Ang katotohanan kailangan i-abante. Hindi siya, ang kasinungalingan, ang kalikuan yung pagtigil. Wala sa kanila yan. Pag yung tumigil, kalikuan na yan. Yung itching sa kanila yan. Ha? Yung pagtigil, yan yung kalikuan. Di ba? Yung pag-abante, yun yung Pag-ibig sa pag-ibig sa katotohanan. Ang pag-ibig sa Diyos, hindi na yung Panginoon, mahal kita. Hindi na yung minumumabigin natin, o Diyos, mahal kita. Walking in the light. Ang pag-ibig sa Diyos, sabi nga ni Pastor kanina, paglakad sa Espiritu ng Diyos. Pagsunod sa katotohanan, pagtupad at paggawa Amen. Sa utos ng Diyos. sa utos ng Diyos. Ngayon, ito sabi, verse 11. Ito basahin natin. 11. Anong sabi na dyan, Pablo? At dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos Ay, naku! ang paggawa ng kamalian. Sino raw ang nagpadala? Ang Diyos. Sino raw ang pinadala? Yung mga hindi, Wala ka sa walang pag-ibig. Aba. Hindi tumanggap sa pag-ibig sa katotohanan. Lumayan pala sila. Ito, pansinin nyo. Ulitin mo ulit. Pakinggan nyo. At dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Sino daw ang nagpadala? Ang Diyos. Dali lang ang Diyos po. Hindi ang Antikristo ang nagpadala. Diyos mismo ang nagpadala. Kanino niya pinadala to? Doon sa mga taong ano? Ayaw sa katotohanan. Ayaw sa katotohanan. Ayaw lumakad. Ibig sabihin, may taong masisinsay na, may taong magiging ganito na, dahil ayaw niya doon sa pag-ibig sa katotohanan. Ayaw nila sa katotohanan, kaya ang Diyos magpapadala sa kanila. Ano yun? Espiritu yan na magiging laban na sila sa katotohanan. Whether, anong gawin nila dyan? Kung Diyos na ang nagpadala sa kanila dyan, ang tanong, may kaligtasan pa ba yan? Pastor, alinawin natin. Ano katotohanan yan, Pastor? Kasi ang sabi ka, matindi. Ano katotohanan yan na parang Pag-ibig sa katotohanan. magbubulit sa kapahamakan eh? Kasi sabi ng ganun, ipapadala tayo ng Diyos sa paggawa ng kamalian eh. Ano katotohanan yan na di natin ginagawa? Ano yan? Yan na yung Prophecy. blasphemy. Blasphemy. Walang kaligtasan. Ayaw sa Espiritu. So, anong katotohanan Eh, mga gagawin siya. Anong katotohanan na di ginawa para mapunta ka sa blasphemy? Yan, malinaw na tanong. Oo. Una-una, Ano po, mag-ibigay ka ng example para mapunta ang tao sa blasphemy. Anong katotohanan yun na dapat niyang gawin na di ginawa para mapunta sa blasphemy? pagtigil. Ha? Pagtigil. Tigil sa pagbabasa. Anong klaseng pagtigil naman yan? Hindi na lang patuloy. Si Judas pala, nag-blasphemy. Oo. Kaya sa Totoo. Kaya gustong tukuyin ni Pastor Padon, ano yung hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan? Ano yung pag-ibig sa katotohanan na magiging sanhi Ano na ba himay-himay? Oo. Ano na magiging sanhi na ang Diyos mismo magpapadala ng kamalian? Diyos na mismo nagpadala yan. Sabi ko Ano kanina, yung hindi tinanggap na pag-ibig sa katotohanan? yung pag-ibig sa katotohanan na sinabi ko kanina, yun yung mensahe natin. Yan yung pagkadirin, yun yung offensive, yung pag-abante. Ang katotohanan, Pastor, ay pag-abante. Yes. Yan ang gusto ng Diyos. Yun yung walking in the spirit. Yan ang walking in the Spirit. Oo. Yan ay pag-abante. Pag-abante sa Kailangan meron kang hinahakbang na meron kang hinahakbang may mawawala. May hinahakbang na may mawawala. May hinahakbang na mawawala. Ibig sabihin, hindi tayo pwede manatili hanggang dito lang. Ibig sabihin, Pastor, the love of truth is offensive. Offensive, sabi ko nga, offensive yan. Walking in the... Walking in the light. Ano sabi sa 1 John? Brother Red, basahin mo yung dagdag natin. 1 John 1:7. Yung Yan offensive. ang walking in the light. Offensive ba is pagganap? Ganun na. Pagganap, pagtupas. Pastor, ang ganda ng talakayan nito. Kaso lang, alas Oo nga, alam ko. itong mga bata. In-overtime Ito, ko lang. Pastor, ano ko lang.
wala sense na ano na. Wala yung ano ka. Ang ganda sa rin sabihin. Yung katotohanan. Ang katotohanan. Pag-ibig sa katotohanan. Oh, yung paglakad. Lakad. Yung ito na. Yung halimbawa, may pagkakataon na may oras ako at kaya kong magtanong sa mga bagay na hindi ko pa alam. Pero sinadya kong hindi ko gawin kasi nadalala ko sa laban ko na tinatapat ako. Mas gusto kong ipokus ang isip ko sa mga gawaing bahay o ano pa man, sa negosyo, sa paghanap buhay o sa school, lahat ng bagay. Pero may time ka sana na makapagtanong. Kasalanan ba yun? Na hindi ako nagtatanong? Na may panahon ako na magtanong upang pag-usapan namin ang Diyos? Yes. Kasalanan ko ba yun? At yun ba ay isang tipo na hindi pagpapatuloy at hindi paglakad sa liwanag? Tama. Kasi pagkakataon yun eh. Ang kasalanan doon, Pastor, Grabe. ano yung kasalanan doon, Pastor? Yung sinasadya. Oh. Di ba anong version yung pastor yung pag sinasadya? Tanong eh. Pero, Alam mo ang tama pero sinasadya mo Huwag kang gawin. Kasi bakit pag nagtanong kami, matututunan ka. May malalaman ka. Pero kung hindi natin sasadyain natin na huwag nang magtanong, huwag nang tanongin, yun yung nakakatakot. Yan yung pangungusong sa harapan ng Diyos. Kasi may pagkakataon eh. Mabuti kung wala kang pagkakataon kahit tayo intindihan ng Diyos. Basta ito na yung last verse mo akal, ang 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yun ang benefits. Kristo na sa liwanag. Lumalakad tayo na siya'y nasa liwanag. Ano yung liwanag? Mensahe. Gaya niyang nasa liwanag. At meron tayong pakikisama sa kanya. Tama ba, Brother Ren? Ganda po ng Ano pa kasabi? At may pakikisama tayo sa isa't isa. Isa't isa. At nililinis tayo ng Diyos, ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Pakikisama natin sa isa't isa, that is exalting one another. Yung may pakialam ka sa bawat kapatid mo, sa bawat isa sa atin, nakikita mo siya nagiging dadamay. May panahon din na minsan ikaw naman din ang tatamaan minsan ng pangihina. Dadamay ka. Amen. At sa ganung paraan na ginagawa natin ng pagmamalasakit sa bawat isa, makikinabang tayo sabi sa dugo ni Kristo. Lilinisin tayo. Akala ko ba pinugasan na tayo? Tama ba? Pastor? Ang sabi, nalinis na tayo ng dugo ni Kristo. Bakit ang sabi dyan? Lilinisin ka ng dugo ni Kristo. Pinusin ka sa pananal. Nadadamihan ka pa eh. Kaso, pastor, Kasi, hindi pa kompleto. Yes, kaya may may mga committed sins pa. mag-entertain. So, kahuli ko sasabihin, no? Ba't hindi yung sinabi ni Pablo sa pinasa natin na ikalawa ba yun? Unang Thessalonica o ikalawa? 2:11. Tama ba yun? Na ang sabi, ang Diyos ang magpapadala. Yun ang nakakatakot. Ibig sabihin, pag Diyos na ang nagpadala niyan, wala nang magagawa yung tao dyan. Hindi mo sa kasi pag pinilit mo away. Alam niyo, parang ang hirap i-reconcile yung salitang yan, ano? Yung, ang Diyos na mismo ang nagpadala, Brother Ruel. Kasi Kaya nga, hindi mo mapilit. sa ibang talata kasi, sa 1 Timothy 2, ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Pero itong talatang ito, Diyos na mismo, Brother Ruel, ang nagpadala. Kaya nga po eh. Kasi di ba dahil pastor nakita niya yung Ang dulo. bigat ko, ang bigat. Kasi si Paraon, pinatigas niya ang puso ni Paraon eh. Siya ang gumawa nun eh. Lucifer, Ano ba sa subugan? Grabe. Ito. Halimbawa, pinili na ng Diyos patigasin. Pipilitin mo ba, mag-aaway pa kayo? Kasama ka lang. Hindi makapagod sa away. Oh. Ang gusto ng Panginoon, Hindi matatapos yung away. Hindi nga, ang ibig sabihin, dahil pinili siya ng Diyos, o paano, pipilitin mo, hindi mag-aaway kayo lalo.
Di ba? Kaya pagbalik pa. Ang importante, kahit pumilit ka, hindi ka magkasala. Kasi habang ang gusto mo sa kanya. Kahit napapahamak siya, habang pa rin ang iyo. Para di ka magkasala. Kaya nga, Para maingatan. kaya nga, ang sa atin ng Panginoon, meron siyang hanggang sikreto yung binigay sa atin ng pag-abante yan. Si Mama na Ang yan, isip sa pasimula ng panahon ng mga pastor, yan talaga yan. Masano yan? Abante talaga yan, abante. Kailangan umaba. Pag sinabi mo abante, parang Di ba hindi nila umaba. magsishare yan? May mga nahabang, tatlong hakbang, tumitigil. Tapos ang nakakatakot parang habang buhay niya. Dapat kung titigil, pagsamantala. Kasi lahat naman tayo nakakaranas ng doon. Minsan tumitigil talaga tayo. Pero wag dapat natin gawin panghabang buhay. Kasi pag naging panghabang buhay, yun ay sinabi kami na binasa natin. Hindi sila umiibig sa katotohanan. Kasi ang hindi sila umiibig, ayaw nila umusan. Ayaw nila umakbang. Marating na yun sa pinakahulog ng gusto ng Diyos. Kaya pag hindi pa natin lahat mararating yan. Tayo lahat ay dito sa church. Huwag natin sa ibang church. Pag hindi tayo magkakaisa dun sa abanting yun. Ang sabi ko kanina, sa harapan ng bawat isa, maglalagay ang diablo ng kapisan. At walang katapusan niya. Maayos na yun. Meron na naman susunod sa susunod. Meron na, kaya hindi pwede sabihin once and for all. Kasi magiging once and for all lang tayo. Tutuldukan lang natin yan kapag lahat tayo. Ang layunin natin, iisa ka ating kaisipan. Doon tayo sa offensive. Doon tayo sa pag-ibig sa katotohanan. Hindi pa nakapasok ang Diablo dyan. Ngayon nakapasok ang Diablo kasi naghahanap siya ng Manilila. Kasi meron tumitigil. Pupuntahan yan. Ibig sabihin, Pastor, bahagi pa rin yan sa yung labanan. Oo, bahagi. Para mawala yung labanan sa loob. Para mawala yung ganyan labanan sa loob. Kailangan natin magkaisa. Saan? Sa offensive. Bahagi pa Kaya super, yes. Kasi pag super church, hindi makapasok ang Diablo dyan. Matulad ng una yung isa, hindi nakapasok. Oo. Kasi sabi ko kanina, even the gates of hell shall not prevail. Kasi, halimbawa, kapag sabi ko kanina, illustration ko, boxing yan eh. Pag ikaw ang umaatake, yun ang offensive. May isang, kahit kami siya galing umilag, tatangaan mo siya, at pag tinawaan mo, buwan yan. Pero kung ilag lang tayo ng ilag, hindi ka sumusuntok, tumigil ka ng suntok eh. Kasi kahit ka mo kailag-ilag, tatangaan ka. Sa hagis ng impyerno, tayo ang bumubuntang sa demonyo kapag may offensive siya. Binubuntang mo siya spiritual speaking. Pero pag tumigil tayo sa offensive, Ikaw ang atakihin. bubukas yung hagis, ikaw ang aatakihin ng Diablo. Marami. Kaya sabi ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against you. Kasi, bakit? Kasi offensive ka. Humahakbang ka, umuusad ka, hindi ka kaya nilaki ng Diablo kung umaakit ang antas ng iyong nalalaki. Amen. Hindi kanya kayang isahan. Kahit saan sa umigot, kita mo siya. Alam mo ang strategy niya. Alam mo ang paraan niya. Pero kung tumigil tayo, ay hindi mo alam kung ano susunod. Pastor, tama pala yung sinabi ni Pablo. Ang espiritu laban sa laman. Yes, tama. Ang espiritu laban sa laman. Mismo sarili mo, kalaban mo. Tama. Totoo. No? Mismo sarili mo, kalaban mo. Kung hindi tayo Pag offensive, tumigil ka, sa progressive, sa progressive, kalaban mo mismo sarili mo sa progressive. Sa realidad, sa boxing, hindi ka manalo kung pala depensa ka. kahit ano doon, wala mo na lang sa likod. Kasi, sabi mo na lang, di masayang mo na lang. Sabi lang ka lang natante, lalo ka na. Pastor, kaya pala sa mga anak, Lang din eh. sa mga anak natin, pag tumigil tayo sa training, kalaban na natin yung anak natin. Ay, oo. Ang hirap kalaban ng anak mo. Tama, Wala. tama. Labanan na. Mama, talaga na. Oh. Ang tanong ko, kasi ang inaano naman natin di tayo bugbugin ng Diablo. Amen. Paano natin Ayaw. siya malalabanan? Sa paanong paraan? Offensive. Offensive talaga. So, kailangan magkaisa talaga dyan. Kailangan magkasa. So, ang ano dito, kailangan talagang bawat isa maging ano dyan. Maging Isa pa rin. focus sa Hindi ka offensive. gumagawa ang kaaway, umaabante ka na.
So, pag pumatake siya sa'yo, May pinapagawa. hindi kayo sa'yo. Alam mo kung paano siya. Alam mo kung paano siya labanan. Eh, paano yung mga iba nating mga kasama? Yun nga. O paano yun? Paano natin sila masisiran sa Kaya sabi ko kanina, kailangan matulungan natin sila sa paraan ng magmalasakit. Kailangan magmalasakit tayo sa kanila. When you say offensive, diba meron tayong offensive at defensive. When you say offensive, may pinapagawa, wala pa problema. Pero kahit na may problema ka na, tawag namin yung defensive. Pero sabi nga, kung defensive ka, nag-defensive ka, kailangan bumalik ka dun sa offensive. Kahit defensive na. Kasi ibig sabihin, nag-defensive ka, tapos nag-relax ka uli, babalik yung kaaway. Ganun pa rin. Iikotan ka lang. Pag defensive kasi tayo sa balik, iikot-ikotan ka lang ng kaaway dyan. Pero kung may offensive ka, atake ka sa kanya. Binubuntal mo siya. Sige, ganyan ka na ganyan sa kanya. Binubugbog mo siya sa paraan ng iyong offense, sa paraan ng gagawin. Di ba ano ba yung panuntok sa away? Bato yun eh. Panuntok sa away, bato. Bato ng kapahayagan. Sabi ni Kristo, sa pamamagitan ng iglesia nito, itatayo ko sa pamamagitan ng bato, ay tatayo ang aking iglesia. Doon nakatayo ang iglesia. May hawak tayong bato na pamukong sa kaaway. Sa kaaway, sa Timoteo, sa kaaway. Sa kaaway natin yung ginagamit. At sa paraan ng offensive yan. Ng paraan ng training. Inuunahan natin ang diablo. So marami na tayong pag-usap dyan, mga part kung paano natin gagamitin yung offensive. Sa school, sa pamumuhay, sa bahay, sa iglesia nito. Kailangan lahat yun alam natin. Oo, nandito tayo sa iglesia nito. Dapat alam natin yung offensive dyan. Pag nandito tayo sa iglesia, ano dapat ang gawin natin? Pag tayo ay nasa defensive, traditional, ang traditional, umupo lang dito, kahit kasama mo yung anak mo, pinababayaan lang yan, nakikinig lang kasi ito. That is defensive. Pero kung mag-offensive tayo, tatanong-bulong mo yan, sisikapin mo yung, sasamantalahin natin yung pagtatanong sa kanila, idawaan mo din siya. Yun, magkakaroon sila ng pag-asa. Kakaroon sila, nagigising sila. So, offensive ang ano natin. Brother, so dito, kapag naka-ano yan sa isip na yan, wala na bang buwang ang demonyo para ano sa akin? Until hanggang nasa offensive tayo, hindi siya makakapasok yan. Nag-aabang lang nga siya. Aabangan lang siya. Nagkakang yan, meron si Sila. Oo, pag tumingin tayo, nag-relax tayo, ayan, dyan siya. Sa boxing, pag umaatras siya, pero may payo-payo job yan. May konting sundot. Atras, yan ka pa. Tatama pa rin eh. Di po ba Ano na tayo? Chronicles and series? Sige. Okay. Series, ano eh? Series. Okay, brother. Sino pa yung mga chronicles natin? Sister Yen? Okay. Ano ka, series? Series, good. Itong mga... Ano naman kasi penguin na? Series na lahat. Series lahat? Okay. Si Faith, series ka, no? Sino dito ang Chronicles? Dali na. Chronicles. Janet, Chronicles. Oo, si Jan.